Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 9:05. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Wait. Mayong mga kabyanan, welcome sa karong edisyon sa programa Balita Issue Kagiban pa sa Radyo Pilipinas. Thursday kita kon Webes mga kabyanan sa ato singa pagpangalagad talo sa kuanay temporaryo sa inyong anchor diri sa programa JP Hervas. May special assignment si JP for today. Mangayo lang kita update later on sa iya no regarding sa iya sin iya nga pagpadulong sa special assignment with the Department of Agriculture. Ano ba lang aktibidad ang iya siningin padalungan at actually it's in Alimudian, Iloilo. Subong yang adlaw kadamo sa mga aktibidad on monitoring ang Radyo Pilipinas si Paul Aras Gimaras no nagahiwat man sang special assignment also later on o kon si Janelle naman niya si retired Chief Justice Carbio ang mangin lecture subong yang aga sa bahin inisang Casa Real de Iloilo. Agi sa pagid ka activity sa bahin sang isa iya ka non-government organization no may ara pagid iya kita gina monitor. Aside syempre ni sa bahin man sang pagpanagtag sang ayuda sang local government unit sang syudad sang Iloilo. Kag balantayon man mga kabyanan ang ayuda from the Department of Social Welfare and Development. Tanan ini mga kabyanan nga ato sini gina-monitor for now kag maghahatag kami sa inyo sang update no through our Facebook Live kag sa bahin man sang amon sini iyang 585 kHz no sa lilisuan sang inyong mga radyo sa AM band. Kagiban pagid ka mga aktibidad national through our flagship station sa DZRB sa Metro Manila. Particular man ang atong siniya ginatutukan ang mga activity ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Matapos ini nagpapanaog sang mando kung pagtukod man sang task force kag gipaidalom sa pag-declare niya sang national
emergency no regarding sa energy no ang aton siniya nga pagpatuman sang sining mando and also kooperasyon ginapangayo sini ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. tanan nga mga government agency ginabuylogan ang ini nga mando para nga mapaganhagan hindi magpanik no ang aton siniya pumuluyo. Hopefully ang aton man pagbantay sa aton sini mga overseas Filipino workers ang ilaman sini nga balik no sa Pilipinas nga sa diin gina abi-abigid no gina-welcome sang Department of Migrant Workers. Sa aton nga linya hibalo naton ang pinaka-latest man nga update sa lakat sang panahon. Si Leonor Silvestre sa aton nga linya hibalo naton ang anong pinakainit subong no ang mainit kina nagdabo-dabo mga kabyanan pagpadulong naton diri sa bahin sang opisina. So hibaloon ta ang update from Pag-asa Iloilo. Miss Leonor, mayong aga, anong latest sa lakat sang panahon subong nga adlaw? Okay, nadula ang aton sa iya connection with Leonor, no? So, ibalo naton mga kabyanan ang pinaka-latest nga lakat sang panahon. Also mga kabyanan, ang observation naton for today, no, this morning, ang dalanon do medyo mahawan comparing sang nagligad nga mga inadlaw, no. So hopefully ang mga nagahiwat sa transport strike ang aton sidi nga pagpakig-angot man no, sa mga tsuper, no. Actually ginahibaloon naton ang estado man sang sining sitwasyon sa mga tsuper mga kabyanan. Pakig-angot kita sa pilaman no ka mga tsuper may katanan sa ilan sinireaksyon sa fuel price increase. Okay, sa aton nga linya ang pagpakig-angot naton sa bahin sang Pag-asa Iloilo. Leonor, ang aton siniya. Anyway, mga kabyanan, ang aton sini maghatag ako sa pila ka mga panumdom sa aton pagbalik ang aton sini nga pagpakig-angot sa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources si Director Remy Apari ang aton siniya mangin kaupod for this morning balanta may araman sang mga ayuda ang aton siniga mga mangunguma kag mga mangingisda no sa aton siniya nga kuha man sang mga pila ka mga programs sang BFAR mga kabyanan sa mga nasakupan sini in Western Visayas. Maghatag lang ako sa pila ka mga pahanumdom. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement
Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Ang dami-daming nadaling isda. Tiba-tiba na naman ako. Narito talagang kapalaran ko sa dinamita. Makaraan ng ilang taon, Wala na naman akong huli ngayon. Pinagtatampuhan yata talaga ako ng kapalaran. Mando, hindi nagtatampo ang kapalaran. Ang sabihin mo, pinatay mo ang iyong kapalaran sa madalas na pagpapasabog ng dinamita. Ang mga maliliit na isda ay napapatay at pati ang tirahan ng mga isda ng mga coral reef ay nawawasak. kapag ang kalikasan ay nasisira, napuputol ang dating ng biyaya. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalap. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, it's 9:18 mga kabyanan sa ato sing pagpangalagad sa programa Balita Issue kung giban pa sa Radyo Pilipinas. Ang ato sa nga pagpakigangot sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6 mga kabyanan, and hibalo naton bala ang mga siguro manami ini no pamatian naton particular man sa mga bag-o na graduate o kung mano graduate no for this school year ang 2025-2026 no nga graduate kay may mga scholarship program ang BFAR no. So hibalo nato nina, and also ang programa nila with regards sa siguro assistance no sa mga mangingisda no, nabatian nato nina national ang ini nga balita nga kung sa diin ang DA BFAR no, particular ang mga mangunguma kag mangingisda ang hatagan man sang assistance kay balantano nagapalawod, nagapangisda, no? Ang aton sining mga mangingisda, mga kabyanan. So they need ayuda kung bulig man, no? Inibangod man sa pagtaas ng presyo sang gatong.
Ang aton sining nga dinapit si Director Remia Apari ara sa aton nga line via Zoom kita. Director Remia, ma'am, good morning. Good morning, Bing. Good morning sa subaybay sa Radyo Pilipinas. Yes, ma'am. Maayong agagid, no? Mga good news ni anay ma'am mga aton sining ipamangkot sa imo particular sa programa sang BFAR on scholarship. And ano mga scholarship program nga ara ma'am o kung pwede ma-avail sang mga bag-o na graduate o kung mano-graduate, no? Sining school year sa idalom sining scholarship program sang BFAR, ma'am. Well, ang BFAR may ara kitang fisheries scholarship program, no? Bali more than 40 years na to naga-exist. And ang katuyuan gid sini is for aspiring fisheries professional nga mahatagan naton, especially the deserving students nga makapurso sila sang degree sa fisheries kag maging future professionals in the fisheries sector. So gusto naton pabaskugon ang sector. So in the long term, this is the capacity building of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga mahatagan sang support ang aton nga mga deserving students, no? So we have 3 components of this fisheries scholarship program. May ara kita nga para sa mga children of the fisher folk deserving students. May ari man kita para for industry led nga maski hindi ka bata sa mangingisda pwede. And of course we add now the deserving students from indigenous peoples. So we have 3 components, no? And we considered fisheries as major driver in our economic development, and amo ni isa nato nga nakita na we have to be ready our youth, no, especially the students, that they will become the prime movers of the fisheries in the future. Yes, ma'am. So, mga benefits ni ma'am for those nga interesado, anong mga mahatag, ma-avail sa mga estudyante nga luyag mag-apply for this scholarship program? So, ang benefit nga ma-avail nila, may monthly stipend nga 5,000 pesos, book allowance each semester na 2,000 pesos. On the job training support, 3,000 pesos. Thesis support, 7,000. Graduation support, 1,500. Then one-time uniform allowance, 1,500. And one-time relocation allowance, 3,000. Kag ang nami pagidbing incentive, no, for our scholars, may ara kitang benefits, no, for those who will have Latin honors. Kung summa cum laude ka, 50,000 pesos. Ang ihatag kung magna cum laude, 30,000, and for cum laude, 20,000. And if you top the fisheries professional licensure examination, ang top 1 may 50,000, and those who belong to top 2 to top 10 may 20,000 each. So amo na, and then presently, yung amon National Director issue a memorandum na ang kutob sa mga scholars naton, graduate scholars sa BFAR, will be given priority for hiring, no, sa BFAR. So those are the benefits, the incentives nga ginahatag sang fisheries scholarship program to our scholars. And syempre pa sa mga siguro na mention mo ma'am nga mga students nga deserving, so sino ang pwede mag-apply kay may mga damo man nga mga estudyante ma'am nga luyagid, no, nga mangin scholar. So sino pwede ang mag-apply? So ang pwede mag-apply dire, of course, Filipino citizen, senior high school graduate students, no? And not more than 25 years old, ang ilang weighted average. Actually, for children of fisher folk is 80%, the general weighted average. And, may certification, the normal,
good moral character from both from the barangay and from the school, no? So amo na ang mga requirements and also from for the children of Fisher Folk Scholars, we need certification nga bata gid man sila sang registered Fisher Folk. Amo ina. And of course from IP community, so we need also certification from IP that we are IPs. Oo. So, ma'am, dugay na niya nag-start ang scholarship program, no? And then, last year, mga pila ang siguro nakasulod sa sininga scholarship program. And for the school year 2025, 2026-2027, pila ka slots available, ma'am? Sa subong ang current nga numbers ng scholars namon is at 76. Naka-spread ni sa different universities, no? In Region 6. So amo nang nakasulod nga from first year to fourth year. And this year we'll have a qualifying exam by October. So amo na subong ang aton nga number of scholars here in Region 6. To recall, ma'am, mga ano nga year ni siya, ma'am, nag-start man? And siguro estimate ninyo pila na ang nangin scholars sang mga program, ma'am? Naging scholars ni sila tanan. Oo. Pila na sila ma for since time nga nag-start ang inyong ining scholarship program? So, since ang nag-graduates, no, so far sa subong, ang scholars are 255, no, including yung 76 na ongoing kag nag-graduate na 179. Amo na. Okay. So, mga... Basta 255. Oo. Mga government universities, ma'am, no? Mga... government. Yung Aklan State University, ISOFIS, Antique University, University of Antique, Capiz State University, and even University of the Philippines. May mga graduates kita. And outside, actually there are 3 accredited universities for the industry-led grant, which are UP, MSU, and Central State University. It's Central Luzon State University. And for children of Fisher Folk, ang mas nami ni Beng kay para makasave kag maging accessible kung gusto nila within their province. For example, here in Iloilo, if you're the scholar, you can enroll at ISOFIS. Before we called it ISCO. Yeah. So may ara man kita sa NISO or the Northern Iloilo State University. So hopefully I know hindi lang isa or duha ang may mga success stories ni ma'am, no? May mga ara sang siguro nag-angat gid nga mga success stories sa sining mga scholar, ma'am. So far ginamonitor namon ang mga scholars, mga graduates. Akong basihan mo nga mga scholars salin pa sang 40 years ago nabasa ko ang may anak kita nga may mga regional directors, may mga lawyers, and even din, no, mga amo na ka ang mga graduates ang Fisheries Scholarship Program. So that means already that if you are holding that higher position, makita mo nga ganun ka successful ang mga scholar. And it's not only gauged through their position, but their contribution sa sector. So in terms of kung ara man sila sa universities, kung ara man sa BFAR, very useful and productive having those scholar because of the development of the capacity, the skills, no, the learning skills, and of course yung perspective na if you are the scholar, yung medyo ang imo nga aspiration, inspiration is also the sector. So isa na siguro ka because isa na ka advantage because
we are improving our support. No, it's not purely providing them scholarship, but we provide even mentoring, coaching to the scholar, especially at this time. No, so because we want na ang investment ng government will really translate into a productive and professional in the future. Ma'am, may target before ako mag-shift sa isa ka topic, ma'am. So, sa sining nga scholarship program, and may i-maintain, ma'am, no? Nga grade ang mga students, no? Yeah, they have to maintain the grades. The same, any scholarship, no? Di ba? May gina-maintain ka na grades. Okay. Ma'am, pwede ko ka-shift sa subong iyang concern man nga kung sa diin si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nagpahayag, particular man ng Department of Agriculture, nga may ara sang is it fuel subsidy ang mga mangunguma, including mga fishermen nato, no? So, diri sa Western Visayas, ma'am, pila ang total allocation, kag pila ang makabaton, kag pila ang ila sini nga batunon? Sa subong as of today, so far yung data namon on fuel subsidy as per memorandum, as per instruction by the President to provide subsidy to farmers and fisherfolk. So for fisherfolk here in Region 6, this is only intended for the registered fisherfolk, no? And we registered both. And ang ongoing distribution, may ongoing distribution kita sa Bumbing. So, mga 3,000 beneficiaries from the different provinces, no? Aklan, Capiz, Guimaras, and Antique, and also Iloilo. And then, may ara kitang incoming support with this Middle East crisis. May additional allocation because may release nga 50 million for this. So, may allocation ang Region 6, which is good for 1,698 beneficiaries. Amo na siya, so that ang total naton nga i-work out ang isa nga 3,000 ongoing. Ang sa subong, I think, we can work it out nga mahatag ni siya, ma-avail ni sa mga fisherfolk beneficiaries by mid-April. Yung 1,698. So far at this point, amo na ang gina-facilitate namon for fuel subsidy for fisherfolk here in Region 6. Yes, ma'am. You've mentioned ongoing. And diri sa Iloilo, ma'am, diin pwede namon ma-monitor ini ang ongoing distributions ng fuel subsidy, ma'am. Kag pila gani? How much gani, ma'am, ang ginahatag sa karon? It's 3,000 per registered fisherfolk with registered boat. So sa Iloilo, ma'am, diin pwede namon siguro makita or in Iloilo, in northern Iloilo. Dira damo dada northern coastal municipalities. Oo. So meaning ongoing sila subong distribution sa fuel subsidy. Ang sa distribution, actually we started already the distribution. Partially last month we distributed already, and subong may distribution man, pero hindi ko lang identify for now. Masigurado, hindi ko ma-identify kung sa subong because basta nang issue na kami sang card, no, sa ila, that will be their passes to go get the allocated fuel subsidy. So sino man sino kag paano gina-identify ini mga beneficiary, ma'am? So ang aton nga criteria, of course ang ginalantaw ang una is yung buruligan, no? Those who belong to the poorest of the poor, that's the priority for fuel subsidy. Pero dapat i-ensure man nga they are registered fishers because some mga fishers nga di register. And most importantly, they have the registration of their boat. So amo na siya ang aton nga primary nga requirements. So this is being done by our provincial fisherfolk director in coordination with the local government units to identify the beneficiary of this project.
Yes, ma'am. So, later on, ma'am, mga akong schedule, ma'am, ha, sang mga pag-distribute bala, ma'am, sang sining fuel subsidy. Is it coupon, ma'am, or is it in cash? The 3,000? It's card. It's Card. Kaya ang project, we have the fintech, and this is with partnership with DOE, and then ang aton diri nga bangko from BFAR funds transfer sa DBP, then DBP has that fintech which is USSC. So amo na ang process naton, and then we also tap yung mga, of course, certified or mga gasoline station where they can withdraw sang fuel. So amo na ang arrangement, and BFAR facilitated for the issuance of card for yung may mga pump station. But for those island nga wala sang gasolinahan or nga qualified, we issue voucher. Parang ganon. And may arrangement kung di sila pwede maka-withdraw. So amo na ang sistema dire na so that easy lang, hindi nga kung diin pa. So we see to it nga it will be in place for also the fisher folk na anytime if they need the fuel, they can withdraw using cards or voucher that are being issued by BFAR to them. And we also conducted orientation together with the USSC, the fintech nga kung diin ang balikwan sang fintech, no? Financial sang Development Bank of the Philippines. Oo. So, na-mention mo, ma'am, kaina ang initial or kabilugan nga number of fisheries in Western Visayas. So, pila na, ma'am, ang nahatagan sang card or voucher? So far sa ginhambal ko nga kay before this being may ara kita nga mga ginpanghatag na eh. Pero ang sa subong nga ongoing so far ang sa may 3,000 amo na gid na may ara na sila nga card. Ongoing, ready na sila nga mag-withdraw. For the 1,698 beneficiaries nga amo na yung additional nga tungod sa crisis, no? Amo na subong ang gindugang out of the 50 million. This is what we are working it out, no? Nga maging perfect ang tanan that they can have their card nga later on they can withdraw at their own. So ang hambal ko this is possibly nga naton matapos ang tanan nga requires that they can have that card by mid-April. Parang ganun yung target para kahit paano makabulik man sa ilang kinanglanon. Okay, so at least may ma'am, no? Dugang nga assistance sa ila for those nga mga fisher folks nga 1,698, ma'am. Yes, oo. Kadugang. Pero ang target gidjambing is we will provide fuel subsidy to 100% na fisher folk here in Region 6. Which and is? I think that's nationwide. Which is number? Kung lang taon mo ang may boat are, it's 41,000. Western Visayas na, ma'am. Okay, Western Visayas. Dapat mga 41,000 fisher folk were registered boat nga 41,000. Kasi kung maski fish are ka, if you don't have boat, hindi ka gid maka-avail. So ang nalantaw namon nga target is 41,000 registered fishers with boat are. So amo pa nang ang isa pagali ka requirement diri bing dapat registered fisher ka, registered boat are, and ang sa daing just ang balay database nga RSBSA dapat makasulod maningalan sang fishers because it involved na dira sang fishers and farmers. So pinaka final nga nga database is the RSBSA. So that's why we are really working with the local government units sa MAU, no, technical staff to update. Isa pa naka-challenge nga dapat updated ang ilang database sang fish R and boat R. Sometimes
naga-error eh. Eh, siyempre, kung kaisa nag-untat sila, they are no longer there. So, it's very important that the local government units will also actively participate on the updating of their database for both R and FishR. Okay, so ma-update lang ako ma'am, no? Pero may ara ikaw ma'am message bago kay kabuyan ma'am, mensahe sa mga mangunguma para nga hindi man sila sala-sala bala ma'am or magsala-sala. So any message sa ila for this fuel assistance ma'am? For fuel assistance, the Provincial Fishery Office of BIFAR, no, sa different provinces, is taking charge of the fuel subsidy to reach out with the local government units and also to the fishers. Some fuel subsidy. It's the target sang government nga makahatag sa mga 100% nga based on our data nga number ko nga 40,000 registered boat there is a region 6 as long as updated and everything. Ang record very important yun eh. So this so far ang fuel subsidy amo na nakita naton nga one of the mitigating measure under the Department of Agriculture, both for farmers and fisher folk na makabulig sa inyo. So but beyond that, with the help, I think, makabulig it is ourselves for us. No? So, having your fuel subsidy from the government, it's still our responsibility, duties, and obligation to help manage our fishery resources. Kahit may gasolina ka, may diesel ka, pag wala na sang isda, of course, wala maghapon kita mahulik. So, we are still awaiting for the completion of the 100% nga inalantaw naton nga during this crisis. Through fuel subsidy, we can help the fishers. So far at this point, BIFAR amo na ang mahatag namon diri sa Region 6 as support, no, through fuel subsidy because of this ongoing Middle East crisis. Yes, ma'am. Ma'am, thank you sa imo nga panahon diri sa Radyo Pilipinas, no, kag mag-update lang kami sa imo ma'am sa pila ka ba nga concerns man with this particular sa distribution or sa pag-avail man nila sang sining fuel subsidy. Director, thank you ma'am. Thank you rin, Bing, for giving us this time opportunity nga makakonect naman kami sa amon mga stakeholders. Thank you very much. Good morning. Yes, good morning. Nabatian mga kabyanan si Director Remy Apari sang Department of Agriculture o kun Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa iya siniyang patag sa aton on the programs, particular scholarship programs for school year 2026-2027, no? Mga estudyante no, nga mga deserving, particular ang gina-prefer ang mga kabataan sang fisher folks and syempre pa sa mga luyagman nga mangin sa industry, no, mangin kabahin sang industriya sang pagpangisda mga kabyanan. Also, ang aton siliban nga pag-update on the fuel subsidy from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kay nauna na nga nagpangatag iya on the part sang local government unit ang mga chopper naman iya sang mga jeepneys kag tricycle and syempre pa may araman pagid, no, ang Department of Agriculture sa bahin sa mga mangunguma and for mga mangingisda is from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. More than 40,000 ka mga mangingisda ang ara, no, sa listahan target nga mahatagan sini sang fuel subsidy sang BIFAR. Magahatag lang ko sang malipot lang gid nga mga pahanumdom sa akong pagbalik, no. Hopefully makakuha kita contact sa Alimudian si JP Hervas, no, kadto dito for a special assignment with the Department of Agriculture. Standby.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, it's 9:45 mga kabyanan sa ato sing pagpangalaga diri sa programa Balita Issue kagiban pa sa Radyo Pilipinas. Talo sa ko na temporaryo with JP Hervas nga ang inyong regular anchor sa sining program pero yara siya sa piyak nga line. Magakuha kita sang update with the special assignment niya for today. Nagpadulong siya sa may Alimudian ang aktibidad ban sang Department of Agriculture. James, good morning. Good morning, Ms. Bing. Live kita dari subong sa bag-ong gymnasium siyang Banwa sa Kalibutan kung saan inagapadayon ang selebrasyon sang ika-siyam nga Farmers Day sa nasampit nga Banwa. Right now, Ms. Bing, nagapahayag sa iya sining pagpasalamat si Vice Mayor Kalay Alonsabe sa ginapakita karon nga kabakod sa aton nga mga mangunguma nga sa piyak sa mga panghangkat nga ilang nga ginatubang agdaas ang presyo sa mga farm inputs padayon nga nagatinguha nga makahatag sa mga pagkaon kag masiguro nga may food security ang ila sining Banwa. Ang ining aktibidad, Ms. Bing, as mentioned, ikasyam na nga tuig nga ginasaulog sa Banwa sa Limudian matapos nga ginpasar ang isa ka ordinansa sa setting the month of March bilang bulan sa mga mangunguma sang ila sining Banwa. Ginapakigbahinan ini, Ms. Bing, sa masobra sa 500 ka mga mangunguma coming from 51 barangays sa nasampit iyang Banwa. Makita naton diri magluwas sa mga mensahe kag mga pamulong-pulong sa pila ka mga ginaagda nga mga bisita. May mga naka-display diri, Ms. Bing, nga mga produkto coming from various private companies nagatanyag sa ila sining nga mga serbisyo ka mga produkto para sa aton nga mga mangunguma. Natigayon naton nga makuha ang impormasyon kaina sa ila sining nga Municipal Agriculture Office lakip sa ila sining nga aktibidad subong iya nga aga ang paghatag mensahe sang mga tiglawas sa mga nanaytuhay ng mga government offices, lakip na diri ang Department of Agriculture, ang Philippine Coconut Authority, ang Iloilo Provincial Government, kag karon sa hapon ginalauman naman, Ms. Bing, ang awarding ceremony sang ila sining paindis-indis ang communal garden participated by the different barangays sa Banwa sang Alimudian. Ms. Bing? Yes, so until later pa, James, no, mga aktibidad dira? Yes, Ms. Bing, no? Ginalauman naton nga magalawig ini after lunch ang iniiyang aktibidad diri sa Banwa sang Alimudian. Okay, sige. Ina lang ang latest nga madulong naton from Alimudian, Ms. Bing, para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Thank you very much, JP Hervas, mga kabyanan, sa iyo siniya report down Alimudian, no, sa activity karon nga ginahiwat sa mo iyang Banwa kahapon. Actually ang DA or diri sa bahin sang Iloilo Provincial Government ini may katanan man sa Women's Month, no, ang pagsaulog naton sang
bulan sang Marso bilang Women's Month, no? Ang aton sa niyang mga kababainhan, nga mga small medium enterprises, mga micro small and medium enterprises, mga negosyo nila gin-display no sa bahin sang Kasarial di Iloilo. Ginpangunahan ni Director Zarina man ang kahapon nga pagbukas sang sining pag-display kag pagbaligya sa mga produkto from different municipalities sa bahin sang probinsya sang Iloilo. For those no nga magapadulong sa Kapitolyo Provincial ara dira sa Kasarial, ang ila siniyang display nga mga utan, mga preska pa no, mga luyag naton tani magbakal dito kahapon gali may importante kitang ngiging kadtuan, mga luya bala no, mga luya, mga matindo, mga talong, mga marguso, mga utano no, and may mga kape no, mga processed food may ara man didto, and syempre pa mga fresh vegetables nga gina-display kag yara sa barato nga presyo ang ila siniya nga mga gina-display kay ti fresh from the farm. So thank you very much kay JP no sa iya sining report down Alimujan. Also magapasalamat man ako sa bahin sang aton sini na pakigangutan si Director Remia Apari mga kabyanan. Kung may tiyempo kitabi kung pwede naton ma-hook up ang pag-asa. Ibaloon naton ang pinaka-latest kalakat sang panahon kay ina medyo hindi manami no ang aton sini signal from Pag-asa Iloilo with Leonor Silvestre. Nagakol ang kita sang pila ka mga update down Pag-asa Iloilo. Standby sa sunod ka programa ang Tukib with Mayor Hope Torrichante. Mga local programs later on sa hapon, ang lokal nga programa alauna ang Balita Sosyal. Also Bantay Banwa, ang Hello Isat You, and ang Headliners Boss. Okay, yara sa aton nga mga kabyanan, ang Pag-asa Iloilo, si Rolly Cuenca. Ibalo naton ang lakat sang panahon subong iya nga adlaw. Rolly, maayong aga, anong latest sa lakat sang panahon subong iya nga aga or subong nga adlaw? Okay, dagit ma-accommodar subong iya nga oras ang Pag-asa Iloilo. So sala dali na lang anay kukutob mga kabyanan, dali na lang anay kukutob. Hindi gid naton ma-accommodate no ang amo iyang ahensya for now. Pero pamatian nyo lang later on ang update sa lakat sang panahon diri man sa local program sang Radyo Pilipinas. And sa aton man nga pagpasalamat man no, mga partners ko sa Tactical Size Studio, si Alan Defante sa Binson Transmitter, si Pipoy Magallanes no, sa aton sa diya pagdudog sa inyo sa programa. Sa ibang pagid ng mga balita, tutuki lang ninyo ang amon sa niya Facebook page kag magpapati sa 585 kHz sa lilisuan sa inyong mga radyo. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona, maayong aga. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo